Hello aesthetics! For today's video, samahan niyo kaming mag-travel from Mindoro to Siargao. At dahil galing pa nga kami sa bayan ng Mamburao, sumakay muna kami ng van papunta dito sa Abra de Ilog. Dito nga pala sa Abra de Ilog, matatagpuan ang rampahan ng mga barko. At pagkabili nga namin ng ticket, ay sumakay na kami sa barko ng Montenegro. Dito nga pala sumasakay ang mga taga Mindoro papunta sa Batangas. At syempre, pag nasa barko, required mag-cup noodles with Skyflakes. Uy! Grabe mga ka-aesthetic, sobrang excited ko na nga dyan dahil after 5 years makikita ko na rin ang aking sister and mother. Super thankful ko nga sa aking jowa dahil isang lambing ko lang ay pumayag na agad siyang lumawas kami ng Siargao kahit biglaan. 3 years nga pala kaming nakasakay sa barko at after ay sumakay na kami ng bus papuntang Manila. After natin sumakay ng bus ay dito na nga po kami bumaba. Finally, nasa Manila na po tayo. Nag-book na nga rin kami ng Grab papunta sa aming pupuntahan. Pero bago yon ay dumaan muna kami dito sa Jollibee para kumain. Order nga lang kami ng chicken with rice, fries, Coke float with sundae. Ito nga pong Jollibee na kinainan namin ay malapit lang sa aming pupuntahan, walking distance lang. At after nga po namin kumain ay nandito na kami sa Northport Passenger Terminal ng mga barko. At dito nga po sa tugo na barko namin pinili sumakay papunta ng Siargao para ma-experience namin at makita natin kung ano nga bang itsura nito sa loob. At eto nga pala yung ginagawa bago tayo makasakay sa loob ng barko. Sobrang lawak nga pala nitong terminal na napuntahan natin. Pagpasok namin ay nagulat ako dahil napakaraming tao. 5 AM nga pala yan nung nagpunta kami dyan. At ang sakay naman natin ng barko ay 9 AM. Kaya kung makikita nga ninyo, ang sarap ng tulog nila dyan, lalo na si nanay. At dahil nga sa sobrang dami ng tao dito ay hindi mapakali ang jowa ko kung saan kami pipwesto. 8 AM na nga ng umaga nang tinawagan ng mga passenger ng barko. Tingnan nyo naman mga ka-aesthetic, super laki ng barko na yan. Yan nga pala yung tugo na barko na sinasakyan papunta sa malalayong lugar. At mamaya lamang ay itutur ko kayo kung ano nga ba ang itsura sa loob ng barko na yan. Bago nga pala kami umakyat sa taas ay chinek muna isa-isa yung aming mga bagahe. Medyo natatakot nga ako niyan kasi tignan nyo naman merong aso na malaki na umaamoy sa mga bagahe. Meron pa naman kaming dalang tuyong isda at pusit. Buti na lang hindi yun ang target ni Doggy. At eto nga, at nakahinga na tayo ng maluwag, makakakyat na tayo ng barko at makakapagpahinga na. Grabe aesthetics, nakakapagod talaga mag-travel. Umalis nga pala kami sa Mindoro niyan ng 8 PM, tapos dumating kami dyan ng 8 AM. Pero ang alis pa ng barko ay 9 AM. Super nakakapagod talaga, pero iniisip ko na lang, hi, sa wakas, makakapagpahinga na kasi nandito na nga tayo sa barko. Ayan mga ka-aesthetics, kung makikita nyo ay napakamaasikaso nga ng staff nila. Dahil pagkadating nga namin ay in-assist agad nila kami. Pag nakasakay na nga kayo dito ay hindi nyo mapipil na nasa loob na kayo ng barko. Dahil napakaganda, lawak at linis nga nito. Tapos fully air conditioned din sila kahit saan kayo magpunta ay malamig. O wag lang sa labas ha. Hindi ka nga rin maboboring dito dahil meron din silang live band. Yun yung unang-una naming narinig pagkasampa namin ng barko. Sa part nga na to ay sinusundan namin yung isa nilang staff papunta sa aming kwarto. Eto na nga pala yung room namin. Air condition din. Kaso nakaseparate pa yung CR nila. Mamaya lang ay ipapakita ko rin sa inyo. Eto nga palang room na nakuha namin ay maliit lang pero komportable naman. Double deck nga itong higaan pero nagtabi na lang kami sa baba. Tapos yung mga gamit namin ay nilagay na lang namin dun sa taas. Pagkatapos nga naming maiayos ang aming mga gamit ay nag-ikot-ikot muna kami dito sa loob ng barko. Habang naghihintay kami ng tanghalian dahil free meal na nga rin dito. Eto nga palang part na to ay charging station na dahil sa loob ng kwarto ay walang mga saksakan. 5 pesos per 10 minutes kaya mas maganda talaga may dala kayong power bank pag kayo ay magta-travel. Ngayon nga ay lumabas muna kami para sa signal. Para matingnan sa Google Map kung nasaan part na nga tayo. Dahil sa loob ng barko ay wala nga signal. Nakita na namin kung nasaan kaming part ay umakyat na nga muna kami dito sa rooftop ng barko. Para makita kung gaano kaganda ang view dito. Grabe mga ka-aesthetic, sobrang lakas nga ng hangin dito. Maya-maya lamang ay pumasok na rin kami sa loob. Tapos umakyat kami sa second floor. Dahil na-curious kami kung ano nga ba ang mga meron dito. Tapos meron din pala ditong room spa, bilihan ng mga stuff toy at foods and drinks. Meron ding salon, tapos meron ding tambayan. Nakakatuwa nga sa barko na to kasi hindi ka maiinip. Tapos hindi ka rin maiinitan. Lalong hindi ka magugutom dahil maraming foods na pamimilian. Pero yan, hindi yan libre. Napagod na nga kami dyan, kakalakad kaya tumambay muna kami. Tapos chika-chikahan. Maya-maya lamang ay bababa na rin kami dahil magla-lunch time na. Pagkababa nga namin ay wala pang pila. Kaya naman tumambay muna ulit kami dito sa baba. Kailangan nga lang dito pagkakain ay mauuna ka sa pila. Dahil pag nahuli ka, super haba ng pila. Ang ganda nga rin pala ng view dito sa baba. Meron din ditong quick market. Bilihan din ng pagkain, shampoo, sabon, mga pasalubong at iba pa. Bumili nga rin pala muna kami dyan ng chichirya para may kutkutin habang naghihintay. After ilang minutes ay nagsimula na nga ang pilahan. Ang dami na agad nakapila. Ganito nga pala ang itsura ng kantin nila. Tapos ito rin yung free meal nila. Pwede ka rin bumili ng ulam dahil meron din silang tinitinda. Kapag walang mga performer, meron nga pala ditong video kaya na pwede kang kumanta. Kaso ang gagaling mo nga kumakanta, nakakahiya na tuloy sumingin. Sabi ko nga sa jowa ko ay kumanta na rin siya kaso pati siya nahiya na rin. After nga namin kumain ay bumalik na kami sa kwarto. Bye-bye nga daw kami. Sabi ng jowa ko, siya daw yung tatay, ako yung nanay. Hoy! Joke lang. Ayan nga, naglalaro-laro pa siya, pinapatay-patay niya yung ilaw. Gabi na nga nang bumalik na kami dito sa may mga nagpe-perform. Gulat nga ako kasi patay sindi rin yung ilaw dito. Eto nga pala
pala yung restroom nila. Meron dito mga salamin, CR at shower. Ito nga pala mga ka-aesthetics ay day 2 na. Dito tayo nag-stop over sa Cebu. 2 hours na nga lang ang iniintay natin dito para makarating tayo sa butuan na Sipit Port. Doon pa nga tayo bababa sa Nasipit Port, medyo malayo pa yon sa Siargao na pupuntahan natin. Pagkababa nga namin sa Nasipit Port ay sumakay agad kami ng van. Bali 3 hours din kaming nakasakay sa van bago kami nakarating dito sa another terminal. Bali dito nga sa terminal na to kami kumuha ng lunch ticket. Tapos sasakay ulit tayo pero sa maliit na barko naman. Bali 1 oras rin ang tinagal namin dito bago kami nakarating ng Siargao. Ito nga pala at malapit na tayong tumaong. Napakaganda talaga ng kapaligiran dito. Plus sariwa pa ang hangin. Ito nga at nakadaong na tayo. Sobrang tuwa ako niyan kay aesthetics kasi malapit ko na makita ang mama ko at ang aking kapatid. Broken family kasi kami kaya kami nagkahiwa-hiwalay kaya yung mga kumpletong pamilya dyan, mahalin nyo ang inyong nanay at tatay, pati mga anak. Ayan nga, napa-emote pa. At sa wakas, from Mambulo, Occidental Mindoro, nandito na tayo sa Siargao. Thank you so much for watching, mga ka-aesthetic. Tumutok lang dahil ipapasyal namin kayo sa mga susunod na naming videos dito sa Siargao. Punten mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Okay. Bye. Have a great time.